alamin natin ang latest sa Bagyong Tino. Nasa linya ngayon si Pag-asa Weather Specialist Chanel Dominguez. Chanel, magandang gabi. Nasaan na si Tino? Magandang gabi din po sa inyo at magandang gabi din po sa mga taga-subaybay po natin para sa ating update dito sa Bagyong Tino. Ito'y huli na mataan sa line 330 kilometers east-northeast ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. May tagli na lakas na hangin na 140 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 170 kilometers per hour. Ito'y kumikilos west-northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. Sa ngayon po, meron tayong tropical cyclone wind signal number 2 dito naman sa Kalayaan Islands at signal number 1 sa Occidental Mindoro kasama ang Lubang Islands at rest of Palawan kasama ang Kalamian at Cuyo Islands. Samantala, naasahan natin posible itong lumabas ng ating PAR mamayang gabi or bukas ng umaga. Samantala, para sa update natin dito sa bagyo na nasa labas ng ating PARS, nananatili pa rin naman ito sa Tropical Depression category at ito'y huling namataan sa line 1,835 kilometers east ng northeastern Mindanao. Sa inaasahan po natin, posible itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility by Friday ng gabi or Saturday ng umaga. At papangalanan po natin itong uwan. So nakikita po natin sa ating forecast, posible itong lumapit dito sa may northern or central Luzon. Pero sa ngayon, mataas pa po ang uncertainty dito po sa magiging track netong bagyong ito. Kaya patuloy po tayong mag-monitor po sa mga nilalabas na updates ng Pag-asa. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang gabi. Chanel, balikan ko lang muna si Tino. No? Alam nga natin na sabi mo, paalis na siya ng Philippine Area of Responsibility. However, nakataas pa rin ang signal number 2. Asahan pa rin ba hanggang tonight, hanggang tomorrow na malakas pa rin ang ulan dyan sa area ng Palawan? Ayon po sa nilabas po nating weather advisory kaninang 5 p.m., inaasahan na naman po natin na babawasan na po yung mga pag-ulan na significant dulot po netong si Bagyong Tino. Pero inaasahan po natin may mga bugso po rin po tayo ng hangin na mararanasan. Okay. So wala na tayong, at least in most parts of the country, ay wala na tayong maaasahan na malalakas na ulan dahil palayo na si Tino? Yes po. Yes okay. Po. So pag-usapan natin yung susunod na tropical depression na kapag pumasok sa Philippine Area of Responsibility ay tatawaging, tama ba, Juan? Uwan. Okay. Inaasahan to Friday night na pumasok sa PAR or early Saturday morning? Yes po. Okay. Pagpapasok pa lang ng PAR, Chanel, meron ba itong hihilain na habagat ba? Wala na po tayong habagat po. And meron ba siyang magiging epekto habang nasa PAR pa lang at magdadala ng ulan sa ilang bahagi ng bansa? Dahil po sa posibleng maging malawak po itong bagyo po natin, so possible po kahit nasa labas pa po siya ng bansa, posible po maka-apekto yung kanyang trough or yung extension po ng bagyo as early as po ng Friday or Saturday. Okay, so Friday night pa lang, kahit nandiyan pa lang sa boundary na nakikita natin ng PAR, ay posibleng magkaroon na ng pag-uulan sa ilang parte? Opo. I see. Ang sabi mo nga, mataas pa yung uncertainty, no, dahil malayo-layo pa ito. Opo. Pero ang nakikita ngayon, malaking bandwidth niya. Yes po. Katulad ng compared to Tino. Posible po kasi sa ngayon po, kung i-compare po natin kay Tino, ito po si Tino ay 560 kilometers. Pero ngayon, super typhoon category po itong si Tino. Pero ito pong si Bagyong tatawagin nating uwan, sa ngayon bilang tropical depression, 450 kilometers na po siya. So, inaasahan po natin, nasa karagatan pa po ito. So, posible pa po ito makapag-accumulate pa po. So, kailangan ng patuloy na pagbabantay natin dito sa tropical depression na papasok sa Philippine Area of Responsibility by Friday night or Saturday morning. Maraming salamat muli, Pag-asa Weather Specialist Chanel Dominguez.